pauwi na kami. Kinoconsider na rin namin pati Calgary, Alberta. Medyo nag-conduct tayo, nag-search lang naman tayo sa internet. Yung properties sa Calgary, and I could be wrong, no? But as of to date, merong mga listing 2-bed, 2-bath for $250,000 between $220 to $250 ang purchase price. And based on that, yung mortgage na makukuha mo for that property would be around $1,600, $1,600. Tapos siguro condo fee of $300, $1,900. No? The lower the purchase price, the better. Para nang sa ganun kumita ka. Pero essentially, kung ganun ang purchase price, mag-break even ka lang kasi ang paupa sa Calgary is $1,600 to $1,900 for a 2-bed, 2-bath. Anong tingin mo doon? You got me so bad, you make it all slow down, not getting closer, you're killing me. You got it so bad. Yeah, Calgary, I think it's much more reasonable, attainable than here, Metroland. Yeah, mahirap pagka dito kasi the purchase price would be much more higher. Anyway, sabi nga ni Joyce, medyo pagka dito sa BC malabo. Pag sa ibang province siguro pwede, may potential. Yeah. Yun nga lang, syempre dapat maghanda ka ng funding mo kasi tawag dito, magka-fly ka to visit, magka-fly ka to check, no? Yung property. Unless meron kang kakilala doon sa province na yun. Yung boss mo. So, para mo makita lang. Tignan ka pang trabaho. Anyway, yun lang. Gusto lang namin i-share sa inyo kasi medyo, syempre, nag-iisip tayo para ma-take advantage natin yung current prices ng real estate dito sa Canada. Anyway, sana lang kahit pa paano meron kayong natutunan dito sa mga parang naiisip namin dito sa Canada. Baka magkaroon kayo ng idea kung meron kayong mga spare funds. Why not take advantage, di ba? Buy the properties na alam nyo mapapayaman sa inyo down the line. April 30th ngayon. And 1 o'clock. Walaan nyo kung saan tayo pupunta. Pupunta lang naman tayo doon sa ating rental unit. Iniisip nyo siguro bakit tayo pupunta. Kasi nag-schedule yung ating tenant na magpa-install ng internet sa unit natin. So gusto lang natin ma-assure at malaman kung paano sila mag-i-install ng equipment sa loob ng unit. Kasi meron kaming fiber optic line na naka-allocate dedicated para sa isang specific provider ng internet. So kung yun yung plan na gagamitin niya, kailangan nilang maglagay ng fiber optic line from the door going doon sa kung saan nila balak i-install yung parang pinaka router ng kanilang internet connection. So they requested, they provided naman a window between 11 and 2. It's currently 1 o'clock ngayon, and darating na daw in 5 minutes yung technician na mag-a-assess at mag-i-install ng kanilang internet. So yun ang gagawin natin ngayon. Akala nyo siguro, no, parang after mo magkaroon ng tenant, sitting pretty ka na. Hindi. Continuous po ang serbisyo na kailangan yung ibigay sa inyong mga tenant. Hindi po yan tumitigil. Ang iniisip siguro ng iba wala ka nang dapat gawin. As a matter of fact, parang dagdag po siya sa mga kailangan yung asikasuhin kasi imbis po na dalawa ang inyong mine-maintain, imbis po na isa ang inyong mine-maintain, ay dalawa ang kailangan yung i-maintain na property. Isa po yan sa mga
I guess kailangan yung gawin o kailangan yung pagdaanan, lalo na at kung bago yung tenant nyo, nakalilipat lang, kasi madami po yan na mga pangyayaring kailangang mangyari. Internet connection, TV connection, phone connection. Ewan ko lang kung meron pa talagang phone connection ngayon, no? Kasi lahat parang mobile na lahat, 'di ba? Cellphone na lang lagi ang ginagamit. So, apart from that, hopefully after makabit yung internet, wala nang maging problem. I don't anticipate anything else after makonect yun. Ang pinaka-hope na lang natin is sana kung mag-i-install nga sila ng line is maging concealed yung way of installation at hindi siya makaka-hamper, no? That will require us, if in case they would need to leave, kailangan natin mag-repaint or redo the corners dahil nga kakailanganing tanggalin yung line after mag-move out yung tenant. Although, wag natin i-jinx, no? Wag naman sana, kalilipat pa lang move out na yung pinag-uusapan. Hindi, kailangan mo lang kasi magkaroon ng foresight sa mga ganyan. Mahirap kasi na pag nag-make ka ng decision at pag pumapayag ka na gawin itong isang bagay, hindi mo na tinitignan what comes after, or what happens next, diba? Kung halimbawa, yan nga, mag-move out. So, dapat lahat ng yan, ma-anticipate mo, lahat ng yan, i-include mo as part of your decision sa isang bagay. So, yan, nandito na tayo. Sana lang yung technician na vehicle ay nandoon na, no? Crossing our fingers para hindi na tayo further mag-antay. Ayan, mukhang nandito na ata. Ay nako, guess what guys? Anyway, nakausap ko na yung magi-install, Pilipino din, and sabi niya napag-usapan na namin kung paano niya i-layout at i-install ang fiber optic line para sa internet ng ating tenant. So we are good in that front. However, ito na naman, 'di ba? Pag-usapan na naman natin ang ating nosy na kapitbahay, no? Yung ating neighbor downstairs. Hindi ko alam bakit all of a sudden, alam mo 'yon, pumapapil na naman siya. I-mention ko lang, no, yung nasabi sa akin ng tenant. Sabi niya, the other day daw, nag-vacuum sila between 8 p.m. and 9 p.m. Dahil nga, of course, di pa tapos sila mag-move, no? Nakita ko naman yung lugar. Alam mo na, medyo talagang regular to parang chaotic pa. And nabanggit niya nga, while they were vacuuming and cleaning up between that time, that's 8 and 9 p.m., alam mo yung tinutok-tok sa ceiling. Ay nako naman talaga tong na to, no? Parang masakit siya sa ulo, ha. Hindi ko alam kung bakit pumapapil na naman siya. Dahil hindi na siya pumapapil, tahimik na siya before, lalo na nung kinonfront ko siya mismo regarding doon sa attitude na ginagawa niya. Anyway, sabi ko sa kanya, if it happens again, let me know if mangyari ulit. And I will send a letter to council as to what's happening. Iniisip ko ngayon, dapat ba mag-send na ako ng letter ngayon para at least mabigyan ng I guess stop sa ginagawa dahil bago nga yung tenant, 'di ba? Baka naman nagpaparamdam siya na dapat ganito yung mga do's and don'ts, no? You're not allowed to restrict kasi your way of living. Iniisip ko ngayon, what if kausapin ko yung property manager para ma-address tong gantong klaseng issue na about the noise. This is regular living noise na alam mo yun, it's well within the quiet time naman hindi siya outside. So hindi ko maintindihan bakit nagkakaroon ng gantong issue.
So I'm thinking of sending that email sa property manager to get more information and to somewhat put on record na may gantong nangyayari na hindi naman dapat. I'm still contemplating, no? Pero comment down below. Let me know of your suggestions kung ano ba dapat ang gawin sa mga gantong instances. This is just me speaking out of experience, no? Kung ako yon, I would be sending a letter just because it's not acceptable to be bothered that way. Hindi mo pag-aari ang building, no? You only own a portion of that building. And so dapat hindi ka entitled to do whatever you want. We'll see. Kausapin ko si Joyce, alamin ko kung anong take niya about that instance. Send an email or not. Ayun, nandito na siya. Babe, may natanong ako sa'yo. Oh. Eh, nasa vlog ka. Ano? Kasi, may instance na naman. Na ano? Ha? Yung neighbor sa baba, Oh. nagva-vacuum daw sila mga around between 8 and 9 p.m. PM. Oh. Oo. Tinuktok daw sila. Dahil? Alam mo yung ano, naiingay, sige nag-vacuum. Should I send an email na sa property manager? Kasi ang quiet time is at 10 p.m. eh. Oo. No? Siguro. O yan. Unreasonable naman yun. Yeah. Living noise yun. Living noise na yun eh. Sige, okay. Bye-bye. Papasok na siya. Tapos na ang lunch break. Yun ang gawin natin. Tawagan na natin yung property manager natin para malaman natin at mabigyan na to ng solusyon at ma-put on record that this is happening. Mahirap yung masyado kang quiet eh. Kala nyo madali. Hindi madali maging landlord. It comes with its own complexities and dapat open ka ma-address yung mga ganyang bagay. Good thing na nga lang din, medyo strong ang personality natin kahit pa paano. When I say strong, eh, alam mo yan, hindi naman natin inaalaw na maging pushover tayo. Pag akit ko, tatawagan ko na yung property manager para malinawan ang mga bagay-bagay. Magkaroon lang on record na this has been happening, na borderline parang harassment na yung nangyayari. Typically, pag nag-move ka, may ganyan talagang noise. Diba? It's a given. And then, yung regular noise mo, like, you know, vacuuming, hindi na dapat yung pinag-uusapan eh. Pero anyway, update ko kayo as to kung ano sasabihin ng property manager. How I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.